Welcome to a very special edition of the Spotlight Series. We are here with two-time UAAP champion and finals MVP, UP legend, JD Kagulangan. Mai, congratulations. Yeah, Jegs, thank you. Unang-una. Thank you. And salamat. So, Pwede mo ba sabihin na congrats sa atin din? congrats sa atin. Congrats sa atin. Maraming salamat sa paglaban para sa UP, syempre, on behalf of all the UP Fighting Maroons na sinubukan manalo ng championship. Nagawa niya 2 beses in 4 years. Salamat, buti pinayagan mo ako na mag-interview sa'yo. Siyempre, ikaw yan. May skills ba? Ang rule pala para ma-interview si Maymay, kailangan makasama niyo muna siya mag-training. Ayan, di ako nanalo. Iba pa rin talaga yung Diego Dario. Ayan, yan. Pero pinagbigyan lang ako ni May. Pero una, May, pag-usapan natin yung even before your whole journey. Pag-usapan natin sa pinakasimula. Kid from Butuan na nangarap. Paano ba nag-start yung buong basketball journey? Siguro nag-start siya nung siguro mga 3 or 4 years old ako. Kasi may kami, yung community namin dun sa, yung lugar namin sa Butuan, may para siyang yung band namin is yung basketball. So, yung parang yung naging parang kuya-kuyahan nila doon, which is yung papa ko. And may time na every Sunday, nagja-jogging kami. So, kasama yung mga bata rin and yung mga parang ba, mga 18 years old na mga players din. So, kasama, nagja-jogging kami papunta doon sa Kapitolyo. I mean, doon pa lang parang nagugustuhan ko na yung basketball talaga and nakikita ako sila naglalaro and syempre di ako kasali kasi katabi lang ako nila mama. Bata pa. Kalaro ko yung kuya ko, yung isa, ay kahit yung panganay namin. Then after that, nag-start na kami mag-training nila papa. So 3 kami sa magkakapatid. Makikita nyo, ako yung nag-survive sa training. Kasi yung dalawa, nag-focus sila sa ACADS, no? And may tryout dun sa kung saan ako nag-school, public school, Ongyu Elementary School. So, inaya ako ng isang kalaro ko noon na mag-tryout kami. So, pumunta ako dun, hindi ako nakasapatos, nakachinelas lang ako. Ganun kasi sa public school So, parang, ang sabi lang naman dun, pag marunong ka mag-crossover, kuha ka na. Kasi sa iba kasi para mag-topboard, hindi ko kaya mag-topboard. Malay tayo. Crossover daw, okay daw. After nung tryout na yun, edi nagulat ako. Kasi tinawag yung pangalan ko sa school na, may part ka ng varsity. Tapos yung kasama ko, hindi nakuha pala. Kasi nga overage pala siya noon. Oo, so nagulat si Papa. Si Papa, ano lang siya, sige, ako muna dyan. Varsity. Kumbaga mag-training ka dyan. And sobrang excited ko na papasok ako ng school, naka-shorts na ako para isang babaan na lang. Kasi after practice nagugulat na sila papa kasi nalilate ako mag-uwi. And after nung day na yun, si papa na nag-training sa amin and doon na nagsimula yung dreams na gusto ko maglaro ng college na makakalibre sa tuition. And which is yung primary goal namin ng papa ko. After how many years, nung grade 5 ako, nagka-chance ako maglaro ng palarong pambansa. Kung alam mo naman yun, Jags. Naglaro ako ng palarong pambansa for Caraga region. And then after that year, nag-recruit yung isang school sa Cagayan de Oro, which is Corpus Christi School. Nanalo kami ng championship para sa Northern Mindanao region. And may lumapit sa akin, which is si Coach Chris Bautista. Shoutout kay Coach Chris Bautista. Thank you sa pag-discover sa akin. Lasal, no? Lasal Guinness. So, i-recruit niya ako. And yung height ko siguro that time, I think 4'11 or 5 flat. And yung guts na kunin niya ako na ganun kaliit para sa school sa mga Manila. Hindi lang basta-basta na school. LSJH pa. And para sa akin, sabi ko kay Papa na wag muna. Siguro 1 more year or 2 more years. Isa lang sinabi niya sa akin, yung basketball nasa Manila. Wala dito. Wala, hindi na ako nagdalawang isip.
lumipad na ako agad. After ng senior year ko sa LaSalle Green Hills, nag-commit ako sa DLSU and hindi ganun kaganda yung nangyari. And Naalala mo ba yung parang first game mo sa Lasal? Di ba parang dun ka nagamit nun eh. Parang unang first few games mo sa Lasal. DLSU, Oo, DLSU na. ang ganda. Kasi I think against Ateneo yun. So rivals siya. Naalala ko nga yung dinakdakan ni Jamie Malone sa third then Yun. diba? 82 na. Parang after nung game na yun, sabi ko, parang kasi naka-experience ako na ilang minutes nun eh. Nakita ko nga. Second game, then after that second game, parang pasulput-sulput na lang and hanggang di na ako nagamit. So nag-decide ako na magbakasakali sa UP. And yan, with the help of my Tito Frank na laging nag-a-advise sa akin, laging nag-guide sa akin, Tito Frank Lau, since high school, inilagaan din ako nun. Sabi niya sa akin, try mo yung luck mo sa UP. And of course, galing ka sa hindi maganda season, so kailangan mo trabahuin. And suddenly, biglang nag-pandemic. So, di ko alam, ayoko sabihin na napaganda sa akin yung pandemic kasi halos lahat ng player parang back to zero eh. So, ayun, after ng pandemic, biglang lumabas yung article about Jerry Abadiano na lilipat ng UP and yun, meron na akong kutob na may NU Boys. And after ng NU Boys, Coach Goldwin na. 2021, pinabalik na ng yung mga players din. Ayun, kumbaga maganda naman yung nangyari and yung season 84 nga. Siyempre, maganda mangyari eh. Champion kayo. Hindi kasi may time talaga nung bubble na parang hirap eh kasi ang hirap kaya parang 2 or 3 weeks ikaw lang mag-isa sa kwarto kasi COVID, 'di ba? So sobrang ingat kayo, parang hindi mo alam kung anong gagawin mo doon sa kwarto kasi bawal kayo lumabas eh. So pero ganda naman nangyari talaga. Ganda Season nangyari. 84. Grabe storybook yun, pre. Diba? Ibang kumbaga kahit napapanood ko hanggang ngayon yung mga games namin, parang naiiyak ako. I think, tapos nag-goosebumps Oo nga, goosebumps ako ngayon. Pinag-uusapan mo lang. Kasi iba yung pinagdaanan namin nun eh. Then, yun. Sabi mo nung 84, parang ibang klaseng experience, di ba? Paano mo nalabanan na, kasi legend ka na nun basically, first championship in how many years, step back jumper, buzzer beater. Paano mo nalabanan na, actually marami pa akong taon sa UAP, hindi ako pwede mag-relax. Anong nasa isip mo nun? Nung time na yun, gusto ko lang talagang, kumbaga kasi nasimulan na namin yung ulit eh. Kumbaga nasimulan nyo yung winning culture. Kailangan namin ituloy-tuloy. And nagkataon pa na nanalo tayo ng championship that season. So, kumbaga kailangan pa sibagan. And Coach Tom, kinausap ako ni Coach Tom Chua nung bubble season namin na parang may makaisa lang tayo, tuloy-tuloy na yun. So, yun yung mga pinanghahawakan kong usap namin nila, Coach, na ito na yun eh, nakakuha na kami ng isa. Kailangan lang namin ituloy-tuloy. Pero, yun nga, hindi naman lahat ibibigay ng Diyos. So, kumbaga binigyan kami ng 2 taon na heartbreak. So, ginamit namin yun as motivation. Pero, di namin masyado inisip kung yung talo na yun. Pero, mas nag-focus kami kung anong meron sa harap namin sa process. And, di naman ganun kadali yung journey ng team na to, yung season 87. Kasi marami kaming bata, pero with the help of our veterans, sila Harold, sila Jerry, kung in-instill nila kung ano yung culture na gusto ni Coach Gold. In-instill nila kung anong gusto mangyari ni Coach Gold. So, thankful kami sa kanila and yun, nagbunga naman lahat. Kitang-kita kayo nga yung parang mga leaders sa court. Grabe sila Jerry, sila Harold, iba. sila Rayland. Pero ikaw, personally, bago yung season 87, grabe din yung trinabaho mo. Nakakasabay pa nga kita dito sa court na to kung nasan tayo. Thankful. Justice. Sige, Justice Maida, syempre, pag nandito ka, Jades, naglalaro tayo dito. Ano yung naging mindset mo na? Okay, huling taon mo na. Season 87, sinabi pa ni Coach Pat, yung skills trainer natin, na araw-araw sa alarm mo, may reminder ka. Yeah, ibang klase si Coach Pat.
shoutout Better Basketball, no? Coach Pat, Coach Paul, Coach Kiel, yung family ng Better Basketball, no? And, kasi after ko mag-Dubai, strong group, kinausap ko si Coach Pat, Coach, kaya siguro before matapos yung season pala, napanood ko yung videos mo na yung mga biglang fade away, yung mga ganun. Pull up, gano'n. Oo, sabi ko, sobrang effective na, sabi ko kay Coach Pat, Coach, paano nagagawa ni Kuya Diego yun? So, sabi niya sa akin, more on reps yan, May. So, kailangan mo maglaan ng oras talaga. So, ako na gusto kong magdagdag sa laro ko. And, which is yung Mid-range. Yeah, mid-range. Nag-commit kami ni Coach Pat sa isa't isa. And, nag-set kami ng goals, kung anong gusto namin mangyari this season. And of course, may mga gusto kaming patunayan. And noong day na yun, sabi niya, mag-set ka ng alarm, ganito. So, ako, nag-set ako ng alarm and everything na yung ano sinabi niya. So, parang ako naman, sabi ko, ibang klase si Coach Pat. Kasi, kumbaga, kasi yung ibang coach niyan, hindi siya ganun caring sa'yo na... Hindi ka niya sasabihin na diba? gawin yan. Iba rin yung commitment niya sa akin na gusto niya rin talaga ako mag-improve. So, kumbaga, para kaming nag-clash na tapos biglang nag-gel talaga. Itong taon na to, ang sabi ko lang kay Coach Pat, Coach, gusto ko mag-exit ng may championship sa UP. Ang sabi niya lang sa akin, hindi basta-basta ibibigay yan. Kailangan mong trabahuin. Sabi ko naman, Coach, willing ako magtrabaho. Okay. Ang tanong ko pa sa kanya, Kuya Dex, Coach, okay lang ba sa'yo araw-arawin kita? Yun nga yung nangyari. Araw-araw kayo nagkita ni Araw-arawin talaga. Tapos sa alarm mo, nakasulat. Nakita ko eh. Championship, tsaka MVP. Nangyari yung MVP, pero sa finals na nangyari. Finals MVP. And grabe, as in, nag-goosebumps ako, nakita ko kasi parang minanifest mo yun, di ba? Sobrang iba. Araw-araw, umaga nakikita mo UP Championship. May parang, kung siguro ako gigising ng 5 a.m., yung taong yon gigising siya 4 a.m. Grabe, no? Gigising siya ng 4 a.m. na para paalalahanan ako na papunta ako ng practice sa skills workout namin na, ito dapat mindset mo. Pinapractice natin yung gantong galaw. So, kailangan ng pasensya, gano'n. So, parang ako naman, kumbaga napoprogram na sa utak ko, tama, pasensya. Kasi minsan as a player talaga, mapu-frustrate ka talaga pag di mo nakuha yung... Hindi nangyayari, Di ba? Pero, tinuruan ka ng tao na maging pasensyoso ka, na kailangan kung may nil-learn ka na isang skill, kailangan yung pasensya mo, mahaba. Kasi hindi naman siya basta-basta. Kasi Kuya Jags, pag may tinitraining ka, may pinapractice ka, hindi mo naman agad-agad ma-apply sa game yan eh. Diba? So, kailangan lang pasensya lang. And happy ako na nagbunga lahat ng trinabaho namin the whole season. And of course, di kami titigil hanggat di namin makuha pa yung mga goals namin. And of course, kung ano yung goal ni Coach Pat. So, iba yung season na to. And parang napatunayan ko na parang kung kailangan mo magtrabaho kung magtrabaho ka na magtrabaho, may bibigay talaga sa yung Diyos. Kita naman yung nagbunga dun sa trabaho mo, kitang-kita yung nag-iba sa game mo itong season 87. And may mga ups and downs kayo nung itong season 87. May mga panalo, ganda ng start niyo, talo sa Lasal. Pero gusto ko pag-usapan medyo a little bit yung NU. Parang a lot of people were saying parang medyo that was the worst game na UP has played. Pero parang nag-bounce back kayo after that. Nakausap ko rin yung mga ibang coaches. Anong nangyari nun? Paano naging nyo as a team after nung loss na yun? After that game, no, yung nakita ko yung moral ng bawat isa na bagsak, na dismaya sa talo. Pero hindi naman doon natatapos yung season. And sabi nga ng coach namin, Coach Gold, number 2 pa rin naman tayo. So,
kahit anong mangyari, kailangan lang, wag nyo kalimutan yung nangyari na yun. Pero mag-learn kayo sa mga mistakes. And kasi I think after that game, isusunod namin na game is Lasal. Lasal na. Oo. Pero natalo kami sa Lasal. But, pero nung yung practices namin after nung NU game, ibang klase kasi lahat yung focus nandun, yung intensity, and ang gusto ko nun, tas nag-enjoy kami, na parang baliwala, I mean, hindi naman ganun kabaliwala, pero after ng yung talo, pero yun nandun yung gigil na gusto mag-bounce back. Oo. Tsaka parang mas nag-enjoy kayo, no? Oo, After parang nung mas game. nag-gel kami. Oo, kasi after nung talo na yun, nag-usap talaga kami. And, yun nga, yung kapitan namin na sobrang ang ganda ng pagdala niya sa team. Pag may nangyayari, kahit may nangyayaring masama, may nangyayaring maganda, nandun siya na parang, ito pa rin yung goal natin. Huwag tayo maging complacent hanggang di natin nakukuha yung goal natin. And parang ako naman, ano pa ba hanapin natin? Oo. Andito na. Ito na yung kapitan natin, no? Nililid niya tayo ng tama. So, nasa tamang daan tayo ngayon. Oo. So, ako naman, pag may mga players na ano kasi, pag kunwari may like Francis, Tikachi, Jacob, hindi ako yung tipong kakausapin ko sila ng ano, as a whole, I mean sa team. Para isa-isa lang. Oh, yun. mas gusto ko kasi mas isa-isa kasi mas na-express ko yung kung ano yung nararamdaman ko sa kanya. Na kung ano yung nakikita ko sa kanya, so kailangan ko i-express yun. And, kumbaga ganun kami magtrabaho nila Jerry and yung sila Harold din na-express nila. Sila Harold more on sa court sila eh. Nakikita mo yung ano nila na parang pag the way sila maglaro, diba, saka diba? sa practice. Oh, so sabi ko lang kay Jerry no that time, pare, kaya natin to. So after ng DLSU game, kinausap ko na yung team, sabi ko lang, kailangan natin ng momentum. Which is yung next game namin is I think FEU ata. FEU, UE, UST. Tuloy-tuloy na yun, no? Then Puro panalo na kayo. dalawang finals. Muntik na namin makuha sana, 5-0 sana yung momentum na yun, kaso natalo kami nung game 2. So, ang maganda doon, na-overcome namin yung challenge na yun. After nung talo na yun. Kasi sobrang sama talaga na shooting, lahat, di ba? Lahat, oo. Pero, ang maganda doon is pumawi. And talking about bawi, tsaka learning from your mistakes, sabi nga ni Coach Gould. Bago mag-finals, bago mag-start yung game 1, 85-86 talo, di ba? Siyempre, 87, finals na naman, nandito na naman Yes. tayo. May nagbago ba? Parang, ito na yung mindset natin, natuto na tayo from 85 and 80. Ano nangyari nun? Nag-usap ba kayo? Di ba parang nagka-training camp pa kayo before the finals? Nag-training camp kami kahit nung semifinals, bago mag-semifinals, kasi ang haba ng break eh. Laking tulong sa amin nung semifinals yung break na yun kasi nag-bond kami eh. So dami naming pinag-usapan kung ano ito na tayo, semifinals, last 3 games, parang ganun kami ng ganun and di naman may iwasan, may mga bad practices talaga. Pero ang maganda doon, hindi na siya yung bad practices tapos bagsak yung moral. Hindi. Bad practices, Bawi. kinabukasan bawi. Hanggang sa good practice, game, panalo. Good practice. Hanggang sa game 1 nakuha namin. Although, yung game 2 hindi nakuha, pero yung game 3 namin, nandun na. After ng semifinals, kinausap namin lahat. Sabi ko lang, kailangan natin maniwala. Diba? Kasi, alam natin na tinalo nila tayo ng 2 beses sa elimination. Kailangan natin maniwala na kaya. Kasi yun lang naman yung magbibigay sa'yo. Kasi sa buhay naman, Kuya Jags, pag sinabi mo sa sarili mo, kaya, magagawa ka ng paraan eh. Pero pag sinabi mong, hindi kaya to. Wala na. Hanap ka Wala ng ka rason. nang gagawin. Diba? Parang, kumbaga kung may pader, napigil ka, hindi ka gagawa ng rason eh. Hindi ka gagawa ng paraan para lang kunin yung goal mo.
pag sinabi mo sarili mo na hindi kaya. Pero pag kaya mo, hahanap ka ng paraan. Di ba? So, yung bago mag-game 1, na nag-uusap-usap kami, kaya? Sabi ko, kaya ba? Tinanong ko sila lahat Kasi minsan yung pressure kasi ang dami nanonood eh. Oo. Tsaka grabe yung moment ba, di ba? Pangatlong finals niya sunod-sunod. Di ba? So parang, sabi ko, yung pressure normal. Kasi ang dami tao nanonood eh. Kailangan lang natin i-overcome yung mga ganung bagay. Kung ano man mangyari sa loob ng court, ni-ready na kami ni Coach Goldon. Hinandaan niya na kami. Yung mindset namin, hinandaan niya kami na sa loob ng court, ganito mangyayari, ganito. Kailangan nyo lang yung composure. We're here with two-time UAAP champion finals MVP, JD Kagulangan for starting lineup. And Jades, maraming salamat for your time. Alam ko busy ka sa lahat ng mga celebration. Pero nandito tayo ngayon, mga special items na maraming meaning for you. Sige, simulan natin dito. Season 84 medal in the UAAP. Season 84, ang dami namin pinagdaanan despite sa pandemic. And nakuha pa rin namin yung panalo. So, ito yung pinaka, yung dito nag-start din sa amin. Dito kami nag-start din yung Coach Pat training ng mornings talaga. And nag-set din kami ng goal. And I have a story nga. And sa I think one morning, and lagi ko parang sinasabi, may one time na isang drill na sabi ko kay Coach Pat, Coach, ito gagamitin ko tiraw. So, like 5, 4, 3, 2, 1, then the winning shot. And nangyari talaga siya. Goosebumps ako. Nag-step back 3. Kaso, sabi namin, ang defender ko ba dapat nun? Si SJ Balangel. Kaso naging defender ko nun, si Gian Mamuyak. So, pero nangyari pa rin. So, Nangyari pa. Iba lang yung nasa talaga. 10 seconds to play. UP, 36 years without a title. Is this it? Kagulangan for the championship. Cash money! I mean, back-to-back plays on the third play. For Paulo Mendoza, for Toti Almeida. For Coach Jolie For Paulo Mendoza, for Martin Reyes, for Paul Desiderio and the GDLs. The last UAAP champions, Larry. I call that the shot kasi parang it's the shot that started everything for UP, di ba? After pa nung pandemic. Okay, so season 84, legendary, that's for sure. Ito, of course, yung recent medal, season 87. Season 87, memorable din kasi it's my last season for UP and nabigay namin yung championship para sa UP and yung pinagtrabuhan namin nila Coach Pat, nila Coach Paul, yung sa Better, nagbunga lahat, which is championship. So, anong buong team? Siyempre, buong UP. Special din siya kasi si Kuya Diego yung Yan ang gusto ko sa'yo. Point guard ka talaga. Point guard. si Kuya Diego yung talaga. Ako yung nag-cover ng game na yun. So, UP pa rin. Kaming ups and downs. Ginaid niya kami na maayos. Salamat. Wala akong masabi sa inyo. Maraming salamat. Okay. So, 84, 87 champs. How about this? Ito. Finals MVP. UAAP season 87. Ano ba to? Goal mo ba talaga to na mag-MVP? Ang goal ko talaga nun, kahit alam kong imposible, pero gusto kong mag-MVP. Pero, gusto ko MVP and champion. Pero sabi, may pader nga, di ba? Which is KQ. So, ang hirap. And sabi nga ni Coach Pat, tuloy-tuloy mo lang pag-lead sa team and yung trabaho mo. May chance ka makuha mo yung finals, MVP. So, nandun ako sa yung goal na yun. So, memorable din siya sa akin. Yun nga ang nangyari, no? Grabe when you
manifest, no? Minanifest mo lahat no ngayon, MVP tsaka Pero nila siya manifest kasi kailangan mo rin trabaho din. So, two-way din. Okay. So, ito, pareho din to the championship, 84-87. Itong dalawang bola na to, anong ibig sabihin nito para sa'yo? Start tayo dito sa bola na to. Ito yung ginagamit namin nung nandito na kami sa yung court na to, no? And memorable siya kasi mas marami kaming mga practice days dito ni Coach Pat. Kasi minsan di available sa, kasi may class eh. So ito yung, Yeah, nandito kami. So, ito lagi yung naano namin bola in dito lahat nangyari yung reps, lahat kung anong kailangan trabahuin. And yeah, so memorable siya. So, ito isa. may mga pirma dito, anong pinagkaiba nito? Yeah, nagpirma ako dito. Yan. JD, Maymay, number 12. Kagulangan. And love you, Coach Pat. Love you, Coach Paul. Sa Be Better. So, yung bola na to, Kuya Jugs, ito yung ginamit namin sa UH. And mapansin mo na. UH, the University Hotel. Sa UP. So, may court na dun eh. So, maganda yung court din dun. So, yun lang. Kasi lang yung floor, hindi siya, fit sa bola no, kasi masisira siya kagad. Pero, doon nag-start yung commitment eh. Yung commitment namin sa isa't isa na mag-set kami ng goals and kung anong gusto namin mangyari for the season, kahit for the future career ko or career niya. So, memorable siya. Kasi dito lahat nag-start. Sabi mo na alarm clock. Dito yung bola na yun. Lahat ng promise na promise mo sa sarili mo, dyan nagsimula. So, yeah, memorable siya. Okay. Okay, Coach Pat, kailangan niya to. Frame. Papa-frame niya yan. Tapos benta niya na lang. Okay. Lahat na pag-usapan namin except this one. This shoe, why is this special? Anong pinagdaanan ng sapatos na yan, Jades? Ito yung ginamit ko yung mga practices namin ni Coach Pat. And although ito meron dalawa kasi klase, meron akong ibang klase nito na ginagamit ko sa game. So, pero ito pang practice lang, which is para lang dito sa floor na to. So, pina-practice ko to every day together with Coach Pat, Coach Paul, and nangako ako sa kanya na, Coach, pag nag-champion tayo, bibigay ko to sa'yo. Para lang maalala natin lahat ng hard work natin. Ito yun, nandito lahat ng pawis, lahat ng pagod, and lahat ng pinaghirapan natin. Ito yun, ito yung witness na yun. Kumbaga, pag nakikita mo itong sapatos, pag kahit nandyan lang yan, yun, start. Diyan nagsimula lahat. Yes. And grabe, kasi ang nakikita ng mga fans and ng mga supporters, yung mga ginagawa mo na sa court, pero ang ganda kasi ina-explain mo sa amin lahat ng pinagdaanan mo para maging posible yung mga ginagawa mo sa kailangan ng trabaho lang talaga and maging consistent ka kung ano yung trinabaho mo and magtiwala ka. Kasi trinabaho mo naman and kailangan mo magtiwala sa lahat ng trinabaho mo and lalabas naman. Sabi mo kanina may pader kayo, kailangan yung gumawa ng paraan. Si KQ yun, yung pader ng finals. Ano masasabi mo sa player na yun? Si KQ, ibang klase si KQ kasi GOAT talaga si KQ para sa akin ha. Kasi yung game 2 sa MOA, nakita ko na siya eh. Nakita ko na yung expression ng mukha niya na pagod na siya. May one time nga na parang naka-rebound ata ako and one of his teammates na sinigawan na siya, "Oh, rebound ka." Sabi ko sa isip ko, bagsak na. 'Di ba? Pagod Wala na. Sabi ko, last 3 minutes, nakita ko sige, wala na. Bagsak na sila. Mali pala yun. Nakalabit pala namin. Nakalabit namin si KQ. Nakaisa eh. Nakausap ko sila, Coach Chris, umander daw si Yun yung Raylan, nakaisa ng 3 points. Yung unang 3 points na napahabol. Yung go under ni Raylan. Okay. Go under eh. So,
malayo. Ah. Tumira. Hmm. Bang. Okay. Lamang kami, I think, 7. Hmm. Next play. Back pick kay Josh, David. Staggered kay Josh. ISO kay KQ. Step back 3 points, kaliwa. Oof. ISO game. Nandun yung kamay, ah. Then, I think the next play, transition. Hmm. Nandun After si ng Q. 3 points mo to eh. Oh, tira ko, tama. tumira ka, Yeah. left. Kasi nag-ano siya, I think nag-hard show siya sa akin, then na-A1, then tumira ako 3 points. Although malayo, na-rebound nata ni Josh or ni Austria. Hmm. Transition, KQ. Nandun yung kamay ni... UMB. Alam mo, nasa baba ako nun. Ah. Ganito na lang ako. Alam mo na, masushoot na yun. Shoot talaga. Diretso. Diretso talaga. Ah. Swak. Tapos gumano na si KQ eh. Ah. Iba. Ibang klase. Deserve niya. I mean, ang daming nag-hate kay KQ. Dami niyang bashers, dami niyang sinasabi sa labas. Hmm. Although sinasabi mayabang na, overrated. Yeah. Nakita niyo ba kung paano magtrabaho si KQ? Ah. I mean, from high school na yung katawan na parang chubby-chubby, pero after 1 year niya sa college, trinabaho niya eh. Hmm. Yung work ethic ng tao iba eh. Nandun yung parang gusto niya talaga eh. I mean, gusto niyang mangyari to, tatrabahuin niya. Improve lang siya ng improve, kumbaga. Diba? I Tapos- mean, may one time nga, naalala ko kay KQ, in-interview siya, I think yung One Sports ba yun, or Signal? Talagang tinanong siya, anong goal mo this season? Ah. Rookie year. Naalala ko yan. Rookie MVP. Ah. Oof. Kalma. Ah. Sabi ko, may Carl Tamayo, may Mm. Kwame pa. Mm. May Kwame pa ata that time eh. Meron pa? Diba? May Kwame pa. Ah. Xavier Lucero, 85. may Malik Diouf. Ah. Uy, kalma ka lang. Relax Kaka-entry mo lang eh. Ah. Pero, na-delay lang na 1 taon yung MVP pala. Ah. Rookie of the Year, back-to-back MVP. So, ang masasabi ko sa tao, ibang klase kay KQ talaga. Hmm. Legend talaga. Legend for sure. Grabe rin yung Yeah, pinakita. Kung ako tatanungin ha, Ah. deserve niya i-retire yung jersey dun sa Lasal. Hmm. Diba? Ibang klase ha. Deserve niya. Although sila Coach Rendon Retualo 4 championships. Ah. Pero iba rin yung KQ talaga. Iba rin yung pinakita niya eh, no? Diba? Tsaka, Iba eh. lagi ko sinasabi, 1 of 1 eh. Parang wala pa akong nakitang player na parang... Alam mo, Kuya para si Jegs, KD. sa training namin, no? Ito, labas mo na kasi tapos naman lang din eh. May kita ko yung gigil ng mga teammates ko kay KQ. Pero, like, may drill kami na paano depensan si KQ, ganyan-ganito. Lagi ko silang sabi, kailangan niyo bantayan yung KQ. Isipin mo, kailangan mo 5 players para bantayan yung isang tao. Palit-palit. Let's start with Raylan. Hmm. Harold, tama? Harold. Aldous, Aldous. Francis Lopez, Rookie, Baila. Siya pa yung nakaano nung game 1. Di ba? Isipin mo yun, limang tao yung kailangan bumatay kay Sa isang KQ. tao. Oh. Pero isipin mo si KQ naglalaro 30 minutes above. Hmm. Start na season, elimination pa lang, 30 minutes na siya eh. So, Hanggang sa kitang-kita finals. Doon mo lang marirealize na, grabe yung alaga niya sa katawan, di ba? Tsaka, condition na condition. Doon mo Yeah, makita. Kasi oo. and matagal na yan ng winner kin. Okay, let's talk about kung saan nangyari na nga yung Game 2 performance. Francis nag-miss ng mga free throw. Yeah. Ang balita ko, nag-message siya sa group chat ninyo bago Game 3. After nung, anong sinabi ni Francis? After nung performance na yun. Sabi lang ni Francis noon, nag-sorry lang siya na parang, na-miss niya yung free throws. Pero, sinabi niya pa rin na, we got this. Yun yung pinakatumatak sa akin. We got this. And after ng game na yun, I think nagpahinga kami ata. And then, Rest day, oh. then the next day, nandun siya nagtitraining ng free throws. Yung mga lumalabas sa bibig niya, which is, kaya natin to. We got this. Ganun lang siya ng ganun. We got this, May. Sabi niya, babawi ako, May. So, ako naman, wala akong duda sa tao kasi nakasama ko na siya. Oh. High school pa lang. And
kung paano kami mag-usap ni Francis. Para ko siyang younger brother, although wala akong younger brother sa family namin. Pero nakikita ko siya na parang yung bata akong kapatid. So, sabi ko lang kay Francis, kasi bago, UST game pa lang, sinabi ko lang sa kanya na, Francis, bigyan mo ako 3 magandang laro. Kasi sometimes kasi may times na parang Up and down. nakasimangot si Francis eh. Sabi ko lang, Francis, 3 matinong laro lang. Binigay niya naman sa akin. Although yung pangatlong laro, which is game 2, maganda naman yung pinakita niya nun eh. Oo, siya yung sa fourth quarter, Diba? take over siya nun. Pero nag-free throws lang Mintes. And yun nga, nagsorry pa nga ako sa kanya nun eh. Sabi ko lang, sorry Francis, nag-make face kasi ako nung after the turnover na binigay niya sa akin. Yung sa outlet. Then sabi ko, gumanon ako sa kanya. And nakita ko yung face niya that time na parang naapektuhan siya sa kung ano yung reaction ko. Body language mo. Nag-sorry ako. So sabi ko lang, Francis, sorry. Ganito. And sabi niya naman, may okay lang yun. Pawi tayo. Iba yung, after that talaga, ibang Francis yung nakita ko. Ibang-iba talaga. Iba. Nung game 3, Game changer. nung nakashoot siya 3 points, up 4, bumawi talaga. Anong tumatakbo sa isip mo nun? After ng championship, then na-review ko yung mga plays. Nakita ko yung mga plays, tumira si Francis. And naalala ko kung ano yung reaction ko. Minessage ko siya, Francis, iba ka. Alam mo yun, after mo na-shoot tong tira na to, tumalon talaga ako, Jegs. Napaganto talaga ako. Kasi, lamang kami isa eh. Tapos nandun na sa loob si KQ nun eh. So parang tinira ni Francis. Tapos yung reaction niya, wala, kalma. Which is composed. Relax lang. Sabi ko, ibang Francis yung nakikita ko. Finally, buzzer beater. Champion kayo. Final year. Anong pakiramdam? In-interview pa kita after nung game, nung nag-finals MVP ka. Parang napahinga ka konti. Sabi ko, 2-time MVP final, 2-time UAP champ, finals MVP. Pagbigay ko ng mic sa'yo, tumingin ka sa UP community. Tapos parang napahinga ka. Anong pakiramdam nun? Anong tumatakbo sa isip mo nun? After that final buzzer, wala mo sino yumakap sa akin. Sino? Coach Pat. Tinakbo ako ni Coach Pat. And sabi ko, Coach, ito na yun, Coach. Kasi yun yung primary goal namin ni Coach Pat. So, yakap ko rin si Francis. Iyakan kami ng iyakan. Then, during the interview, nung sinabi mo na 2-time champion, tumingin ako sa crowd. They deserve it, Kuya Jags. As in, they deserve it. The way nila paano supportahan yung players. Not just UPMBT, pero kung lahat ng sports, iba yung UP community. After the championship, kumbaga na-realize ko na this is my last for UP. And nabigay ko. Nabigay namin, not just me. Kasi team effort yun eh. Nabigay namin. UP community, pinasalamatan mo. Grabe yung suporta nila. Pero after nun, nag-him ka rin for Lasal. Pumunta ka sa side na yon. Tapos, syempre, galing ka rin Lasal eh. Ano rin yung ibig sabihin nun para sa'yo? Yung other side naman. Nakalaban nyo sa finals. Kasi after ng year ko sa LSGH kasi talo kami. And pinangako ko sa sarili ko na this is not the last time na gagawa ako ng alma mater for Lasal. Pero after, yun nga, nangyari sa akin. Hindi ganun kaganda. Lumipat ako sa UP. But may chance ako na makaharap yung former team ko. Sa akin naman dun, yung respect ko sa Lasal, sa community, inalagaan naman nila ako dun. And hindi mawawala sa akin yung pagiging isang Lasaliano, Kuya Jags. Of course. Kumbaga naturuan kami dun sa LSGH, especially yung core values nila dun. So, hindi lang sa loob ng school, kundi i-apply mo rin sa labas.
And sa akin, di naman yung... Kasi ang ano ko dun is, nandun yung best friend ko, si Josh. And nandun din yung mga taong tumulong sa akin. And magbigay respeto man lang sa kanila. Is gusto ko humarap sa kanila ng buo. And yan nga, nung time na yun, kumbaga may chance ako na pumunta doon sa harap kasi matagal na akong di nakapag nag-alma mater sa kanila sa harap Kasama ng sila, sa harap mismo ng UP, ng Lasal community kasi every time na nag-alma mater yung Lasal, nandun lang naman ako sa likod sa ano natin, sa team. UP side, So, may chance ako na pumunta doon. And kumbaga, ginawa ko siya. And not just for the cloud, pero ginawa ko siya para sa community, para sa pagiging isang Lasaliano. Kahit sino naman gagawin yun. Of course. Pero ito, ano masasabi mo dito sa mga sinasabi ng tao? Ako, agree ako dito na you're the GOAT of UP. Sa UP, you're the GOAT. 2-time champion, finals MVP, nag-buzzer beater. You brought the glory back to UP, although of course kasama yung team. Pero ako, agree ako dun, bro. From point guard to point guard, dating UP Fighting Maroon din. Ano masasabi mo dun? Ever mo ba naisip na magiging GOAT ako ng isang school? Happy ako sa isang mga ganyan. Pero team effort kasi yung nangyari. So, I mean, thank you kung nasabi man nila yun. Pero kung yung team pa rin yun eh. Kung paano namin trinabaho lahat. Kahit yung season 84, grabe yung team na yun. I mean, may nagtanong nga sa akin na anong pinaka mas magandang championship, 84 or 87? Sabi ko, ang hirap eh. Kasi sabi nila, kasi nga, ikaw yung nag-hit yung 3 points. Pero, di nyo naman alam kung ano nangyari yung season 87. Kuya Jugs, as a player, iba yung saya pag nanggaling ka sa dalawang talo, galing ka sa talo, tapos bigla, trinabaho nyo, tapos nag-champion ko. Worth it lahat eh. Di ba? So, sa sinasabi mo na GOAT, thank you, pero, sa opinion nyo yan, pero thank you, but team effort yung nangyari. Point guard ka talaga, bro. Pass first na binibigay mo lahat ng Hindi nga eh. credit sa mga... Ay, di ba? Na itong season, mas marami ng mga nasushoot. Si Pero Coach Pat nagturo sa akin eh. medyo Sumot aggressive tayo. Grabe, what a career, what a season. Anong next for you, Jades? Of course, may mga balita, syempre, na magko-Korea ka na. Anong expectations mo doon? Magiging pro ka na? Excited kasi ayun nga, nabigyan tayo ng chance na maglaro overseas. I mean, minsan lang darating sa player yan, yung mga ganong opportunity, and sino ba naman ako para hindi grab yung opportunity na yun. So, yung experience na yun, magagamit ko yun. I mean, and saan man ako magpunta, or like, let's say, matapos yung career ko dun sa Korea and bumalik ako sa Pilipinas and makapaglaro, hopefully sa PBA, nandun yung experience na yun. And di na mawawala sa akin yun. So, yan. Pakabuhat nito. Hindi ako nakabuhat nito ever in my Dapat UAP nga. career. Ito. Tig-isa tayo. Ayan. Sige, suotin natin. Champs! What's up, champs? Mabigat pala to, no? Medyo mabigat. Ito. Last question. UAP Championship Trophy for the UP community, for your whole team. Ano ibig sabihin ng UP team, buong team na nag-champion, ng community para sa'yo? Yung itong trophy na to, siguro dito na ako magiging bias, no? Oh. Yung trophy na to, mas maaalala ko siya nung sa 84 kasi, yun nga, last season ko na to. And, pinaghirapan namin, galing tayo sa talo, daming heartbreaks, ang daming nangyari. Pero, despite sa lahat nangyari, dito tayo. Hawak namin ni Kuya Jegs. So, champion para to sa UP talaga. Yes, sir. Pinaghirapan talaga. Once again, 2-time UAP champ, finals MVP, JD Kagulangan. Yes, sir. Mabigat pala to, no? Ayos Yes. na.